majority sa mga senators ay kontra yata dito. So, tama yung sinasabi po ni Congressman Richard Gomez. Takotan niya itong mga kontra. Kasi niya, iniisip nila yung kanilang term limits will be changed. Panic mode na bagaan niya Mr. Maravillas yung Senado dahil sa sayaw na chatsa ng Congress. Hindi lang po mga kababayan yung Senado yung panic mode. Pati si Damaso, yung simbahan, nagpalabas na po ng statement. Nangialam na naman po sa politika, walang kadala-dala. Ipagdating po sa sa politika, ayaw ng mga mamamayang Filipino na nangingialam po si Damaso. Ang katibayan niyan mga kababayan, noong eleksyon, yung buong puwersa mga kababayan ng simbahan, ang ikinampan niya si Santa Mama, yung mga meeting di Abansi po, ginagawa na mismo sa simbahan, sa mga katedral, mga pare, mga obispo, mga madre, sila na yung namimigay ng ng mga polyeto ni Santa Mama, talo pa rin. Milya-milya mga kababayan yung lamang ni Bibi. Ngayon, nangingialam na naman po sa politika. Ito po, mga kababayan, nagpalabas sila ng official statement. Pahayag, pirmado ni Bishop Broderick Pabilio. Ito yung mga senador, panic mode. People's Initiative for Chacha, top senators urgent meeting. Taranta yung mga senador, mga kababayan. At isa pa mga kababayan na balita ngayon, mainit na balita. Inabsulto po si Maudigs ng Quezon City Court. Hindi Quezon City, yung prosecutor's office po ng Quezon City sa kasong grave threats. Di siyempre anya Mr. Maravillas, party-party yung mga DDS. Siyempre, yung patron nila mga kababayan, nakaligtas sa asunto. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga hindi pa nakasubscribe, lagi nyo pong isusubscribe yung ating mga YouTube channels para po malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. At saka, mga kababayan, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Marami na po yung mga nagpapabooking sa amin dito sa Colossal Fitness Gym. Kahit saan na gusto ninyo mag-travel, pwede na kayo dito magpabook. Pati sa mga hotels, mga kababayan. Mayroon din kaming Paymaya and Bayad Center po dito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi nang matao po dito sa aming gym. And mamaya yata darating na yung mga additional equipments namin, mga gym equipment galing po sa Maynila. Ayos pa mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. Unahin ko na muna po itong balita na dismiss yung kaso sa Prosecutor's Office ng Quezon City laban kay dating Pangulong Maudigs. O yan po mga kababayan, yung kaso na grave threat
na sinampa sa kanya ni Representative Party List Representative Franz Castro. Sabi dito sa balita, not that serious enough to really execute and materialize the threats. Kaya dinispis po yung asunto, yung kaso. Di, paano niya yan, Mr. Maravillas? Bala na sila niyan. Yung complainant, kung may mga legal remedies pa siya, may mga abogado naman po si Franz Castro para pag-aralan kung pwede pa nilang i-appeal. Pero anya Mr. Maravillas, bakit ganon? Di ba anya nung panahon ni Maudigs, may isang teacher na kulong without warrant matapos na mag-post sa Twitter na nag-offer ng 50 million pesos sa sino mang pwedeng makaganon kay dating Pangulong Digong. Yan nga po, kulong yung inabot ng teacher po. Ito siya. Gumagana pa ba ang justice system ng bansa? Sabi dito sa balita ng Impact Leadership. Si Maudigs dismiss yung kaso ng Quezon City Prosecutor's Office kasi kulang daw yung ebidensya ni Franz Castro. Pero pa, itong teacher, tignan ninyo ba, a 25-year-old public school teacher was arrested without a warrant by the National Bureau of Investigation Dagupan District Office for allegedly offering 50 million pesos reward through Twitter whoever can kill then President Rodrigo Duterte. Yan sana mga kababayan. Kulong agad yung teacher po. Kasi naman anya Mr. Maravillas, ordinaryong tao. Normal anya dito sa ating bansa. Ordinaryong tao po. Lalo na yung pananakot po nangyari sa panahon mismo ni Maudigs. Kulong agad po. Walang warrant-warrant. You see, nagtaka ka niya Mr. Maravillas na noon nga uso yung tukang-tukang EJK agad. Oo nga no. Ngayon, iba na ngayon. Kasi nire-respeto yung human rights. Kaya yung desisyon ng Quezon City Court, mga kababayan, at saka ang involved dito po, dating Pangulo. Kaya sabi ng Quezon City Prosecutor's Office niya, dismiss ayan na kaso na grave threat for want of sufficient evidence. Ibig sabihin, yung recorded na programa ni Maudigs, kung saan sinabi niya na gusto ko niya yung mga komunista, kasama ka na niya. Hindi yun sufficienteng ebidensya, mga kababayan. Ganon. Sabi yan ng Quezon City Prosecutor's Office. Bala na yung mga abogado ni Franz Castro na magreklamo kung tama ba yung ginawa na pag-dismiss agad-agad. Ayos pa, usapang legal po yan eh. O ngayon, balik tayo dito sa panic mode ng mga senador, pati ng church, biglang nagpanik dahil sa sinusulong na People's Initiative ng Kongreso. Nagpa-meeting sila agad-agad, mga kababayan. Urgent meeting ng mga senador. So sabi diyan, Senate President Juan Miguel Zubiri and 15 senators held a meeting on Wednesday to discuss present urgent concerns including the proposed amendment ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Disagreement arise among senators with concerns over possible shift to a unicameral system. Diado kasi sila sa People's Initiative, mga kababayan, kung magboboto po na joint voting ng Congress, sila 24 senators, yung mga congressmen more than 300, tapos na po. Irrelevant sila. Siyempre, mga kababayan, talo agad. So sabi dito sa balita, yung meeting ginawa sa Manila Polo Club, attended by Senators Loren Ligarda, Nancy Binay,
Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Jingo Estrada, JB Ercito, Francis Escudero, Mark Villar, Lito Lapid, Win Gatchalian, Cynthia Villar, Pia Cayetano, Francis Tolentino, and Risa Ontiveros. Umabot daw sa 4 hours yung usapan. Pero wala man narating mga kababayan na consensus on charter change. Ang takot ng mga senador na baka po i-abolish yung Senado. Ma-erase po yung Senado sa mapa ng sa mapa ng ating bansa. Wala ng Senado. Tapos magkakaroon ng unicameral parliament. Yung mga hindi naka-attend, sabi rito sa balita, sina Senators Bongo, Bong Revilla, Raffy Tolpo, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, and Grace Poe. May conflict daw sa schedule kasi. While Senate Minority Leader Coco Pimentel escaped because he was indisposed. The senators' meeting happened on the heels of allegations about a nationwide signature campaign for charter change with each voter allegedly given 100 pesos to sign the petition to amend the Constitution. So ito mga allegations ng pamimili or bribery, hindi man po ito substantiated. Mga kwento-kwento lang po. May mga nagpaabot sa atin ng message from different parts of the country, sa Metro Manila, sa Pampanga, kahit nga po dito sa amin, sa Bicol. Hindi man daw po totoo. Sa Leyte, ganun din. May mga nakapanood sa mga previous videos natin. Pero anya, pumirma kami para isulong yung CHATSA through People's Initiative. Pero hindi man anya kami binigyan ng pera. So possibly, itong mga allegations po ng bribery, pinalilitaw nila para siraan po yung People's Initiative. Ganon ang mga gawain ng mga kalaban ng kaunlaran. Di ba? Kalaban ng pagbabago. Kasi kung totoo po na namimigay, bakit hindi nila i-document at sampahan ng kaso yung mga nasa likod ng sinasabing pamimigay ng 100 pesos up to 10,000 pesos? So, di ba? So, lumilitaw. Black propaganda po. Talagang purposely, gusto nilang siraan yung People's Initiative. Tingin ko po, tama itong sinabi ni Representative Richard Gomez. O, sabi po ng aking look-alike na congressman, who are the people afraid of constitutional reforms? These are the politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrapped. A reason which is totally self-serving and selfish. Tama, kaya taranta yung mga senador. Gusto nilang proteksyonan yung kanilang mga selfish interest. Kasi unang-una po, sa present setup ng ating gobyerno, ayahay na po sila. Kasi yung term nila po 6 years. Bawat senador, at allowed pa sila for another re-election. So 12 years po yung kanilang turno. Kasama yata yung vice president. Pero yung presidente po, 1 term lang po, 6 years. Nasaan ang hustisya? Hindi allowed po for re-election. Tapos yung mga congressmen, kailangang magsailalim ng re-election every tumakbo for re-election every 3 years po. Kasi 3 years lang yung term ng mga congressmen. Pero allowed sila na tumakbo for re-election 3 times. Pero pag suma total natin, 9 years lang po sila. Di ba? Lamang na lamang yung mga senador. So alam niyo na kung bakit majority sa mga senators ay kontra yata dito. So, tama yung sinasabi po ni Congressman Richard Gomez. Takotan niya itong mga kontra. Kasi niya, iniisip nila yung kanilang term limits will be changed. Mababago o baka umigsi o baka i-scrap na yung Senado mismo.
A reason which is totally self-serving and selfish. Pang sarili lang po yung iniisip nila. Hindi yung interes ng buong bansa, mga kababayan. Kaya huwag kayong papatol sa kanilang mga sinasabi po. Diyan niya, ay paano yung standan niya Mr. Maravillas ng simbahan? Yung simbahan po, hindi man po pinakikinggan ng mga tao. Pero basahin ko sa inyo yung kanilang statement. Ito po siya, pahayag. Sabi dyan, mayroong isang akbang na baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative na humihiling sa mga tao na lumagda sa isang petisyon upang bumuo ng isang Constitutional Assembly ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay sama-samang boboto. Babaliwalain nito ang Senado. Mayroong 315 na House Representatives o mga congressmen at 24 lang na mga senators. May offer pa nga na magbayad para pumirma ang mga tao. Baka gamitin ang madaliang pagpapatawag ng Barangay Assembly para dito. Sabihin sa mga tao na huwag pumirma. Hindi ito inisyatiba na galing sa mga tao, kundi ng ilang mga politiko. Pirmado po, Broderick Pabilio, Apostolic Vicar, January 11, 2024. So ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan sa pangingialam na naman nitong mga damaso sa ating bansa? Di na po bago yung kanilang pangingialam sa politika. Talagang yung natura nila. Pero sa sa hanay nila, ayaw nilang pinangingialaman. Di ba? Yung gobyerno hindi man nangingialam sa kanila. May separation nga, the church and state. Kaya yung ating gobyerno po, hindi man nangingialam sa kanila. Kaya very unfair na sila mga kababayan laging nangingialam sa affairs ng ating gobyerno. But anyway, sabi nga natin, hindi man sila pinakikinggan ng mga mamamayang Filipino pagdating sa politika. Ang ebidensya niyan, lagi silang aktibong nangangampanya na ngayon. Di ba? May sinusupport na. Noon mga parinig lang, pero lumala. Nung panahon ni Santa Mama, pinagamit na mismo yung mga katedral po. Yung mga ribolto nila, dinagdagan po ng picture ni Santa Mama. Talo pa rin. Kasama sa namimigay na mga polyetos po, mga madre na. Yung mga seminarista, mga madre, mga pare, ayun. Kasama sa sermon, yung pangangampanya sa mga mamamayang Filipino. Panalo pa rin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Landslide. Kaya ngayon, hindi man tayo nag-aalala dito sa pangingialam sa People's Initiative. Tapos, dito sa sinasabi nila na hindi ito inisyatiba na galing sa mga tao, kundi ng ilang mga politiko. Bakit? Yung mga politiko ba, hindi na tao? Ano ba to? Bagay ba to o mga hayop na? Kayo na lang yung mga tao dito sa ating mundo. Ito mga congressmen, sabi nga natin doon sa previous video natin, these are representative of the people. Kaya nga po ang Congress, ang tawag niyan, House of Representatives. They are representatives of the people ng bawat distrito sa buong bansa. So, paano nasabi ninyo na hindi ito boses ng mga mamamayang Filipino? Sila mismo boses. Binigyan sila officially ng trabaho na maging boses, kaya sila yung nag-i-initiate nito na isagawa yung People's Initiative. Di ba? Consulting. Kinokonsulta yung mga mamamayang Filipino kung sila ba ay sang-ayon dito. Yun ang purpose po ng pag-iikot. At yung mga sinasabing vote buying po, panunuhol, pinaliwanag na yan dito sa amin. May mga mobilization funds na pinalabas. Kasi po, in any initiative po, kahit nga sa pribadong organisasyon, kahit nga sa church, di ba?
Hindi ka man makagalaw dito, mga kababayan, kung walang pundo. But the funds is not intended para bilihin yung desisyon ng mga tao. Kasi gumagastos tayo, gasolina, pagkain, di ba? Ng mga taong magtatrabaho. Di man po pwedeng gagalaw na wala man lang, di ba? Sige nga, kayo nga yung gumawa ng anumang initiative without a fund. Kumbaga, magawa ninyo. Ang problema kasi ay binibigyan ninyo ng masamang kahulugan. Kasi nga, kontra kayo. Pero kung sang-ayon kayo, ayos lang yung mag-shell out ng pondo pag-kampi sa inyong mga interes. Kahit nga yung kampanya, di ba? Wala bang gastos doon? Yung simbahan sa pag-support kay, kay Santa Mama. Ano yung paggawa ninyo doon sa mga tarpaulins, sa mga campaign materials? Ano yung gagamitin ninyo sa pag-iikot kung hindi kayo gagastos sa gasolina para ikutin yung mga barangay sa buong bansa? Di ba may pondo? Pagdating dito sa People's Initiative, minamasama ninyo yung pagbibigay ng operational fund man lang po yan, mga kababayan. Kasi hindi man pwedeng wala. Pero kung talagang sinasabi ninyo na namimigay ng 100 o sino yung binigyan, sino yung nagbigay, i-document ninyo, i-substantiate ninyo yung inyong mga akusasyon, i-file ninyo yung asunto, yung reklamo, para may mapanagot. Iyan ang challenge natin dito sa Sige Po Yung Daldal. Kahilig ninyo na maghaka-haka at parang kayo na lang yung laging tama at kayo na lang yung tao dito sa mundo. Pag mga politiko pala, hindi na tao. Kasi sinasabi ninyo rito, ito ay inisyatiba na galing sa mga hindi ito inisyatiba na galing sa mga tao, kundi ng ilang mga politiko. So, yung mga congressmen, hindi na tao. Yun ang gusto ninyong palabasin. Sinong maniwala sa inyong mga argumentong ganyan? Argumento ninyo sablay. Di ba? Ito man lang ay, yun man lang po, mga kababayan. Mali-mali na tuloy tayo. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po ito gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.